Bago pa lumitaw ang araw, naghahanda na si Lola Feli, isang 78 years old na lola, para sa isa na namang mahabang araw. Sa kanilang simpleng tahanan sa gilid ng bayan, bukod sa pag-aalaga sa kanyang 4 na apo, abala rin siya sa paggawa ng kakanin na itinitinda niya araw-araw sa palengke. Maaga pa lang ay nag-iigib na siya ng tubig at nagluluto, habang ang kanyang mga apo ay naghahanda na para sa kanilang mga klase. Si Albert, ang panganay na nasa kolehiyo, si Andrea at Sofia na kapwa nasa high school, at ang bunso na si Miguel na nasa elementarya, ay umaasa sa kanya hindi lang sa pagkain at matutuluyan kundi sa kanilang pangarap na makatapos ng pag-aaral. Magandang umaga Lola, bati ni Albert habang inaayos ang kanyang mga libro. May pambili po ba tayo ng mga bagong gamit sa eskwela? Tiningnan ni Lola Feli si Albert na may pag-aalala sa kanyang mga mata. Titingnan natin apo, pagkatapos ng aking pagtitinda ngayon, sagot niya, bagaman alam niyang mahirap tugunan ang lahat ng kanilang pangangailangan. Sa palengke, mainit at maingay. Inilatag ni Lola Feli ang kanyang mga kakanin sa isang sulok, kung saan madalas siyang tabihan ng iba pang nagtitinda. Ngunit hindi laging madali ang pagtitinda sa kalsada. Minsan, pinapalaya sila ng mga pulis upang mapaluwag ang daan, na lalong nagpapahirap sa kanyang sitwasyon. Alis dyan. Hindi pwede dito, sigaw ng isang pulis, habang itinataboy ang mga tindero kasama na si Lola Feli. Sandali lang sir. Wala pa akong benta, pagmamakaawa ni Lola Feli, habang pilit niyang inililipat ang kanyang mga paninda sa tabi. Habang tinitiis ang init ng araw, sinisikap ni Lola na ngumiti sa bawat mamimili, umaasang sapat ang kanyang kikitain para sa mga pangangailangan nila. Ngunit kahit anong sikap, hindi maiwasan ang pangungulila sa asawa't anak na maagang kinuha ng tadhana, na siyang dahilan kung bakit siya na lang ang naiwang tumatayong haligi ng tahanan. Nang mag-uwian, pagod na pagod si Lola Feli. Naibenta niya ang karamihan sa kanyang mga kakanin, ngunit hindi sapat para sa lahat ng kanilang pangangailangan. Kumusta ang benta Lola? Tanong ni Andrea habang tinutulungan siyang mag-ayos ng mga gamit. Maayos naman apo. Sapat para sa hapunan at ilang pangangailangan sa eskwela. Huwag kayong mag-alala, maraming paraan, sagot ni Lola, pinipilit itago ang kanyang pag-aalala. Sa hapagkainan, tahimik lang silang kumakain, bawat isa may kanya-kanyang iniisip. Si Lola Feli, bagamat pagod, ay puno ng determinasyon. Alam niyang kailangan niyang maging matatag, hindi lang para sa sarili kundi lalo na para sa kanyang mga apo na umaasa sa kanya. Ang tanging dasal niya sa gabing iyon ay sana'y may dumating na tulong upang kahit papaano'y umayos ang kanilang buhay. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit ng mesa, naisipan ni Albert na kausapin ang kanyang Lola Feli tungkol sa kanyang pag-aalala. Tinabihan niya ang kanyang lola na nakaupo sa kanilang lumang sofa, hawak ang isang tasa ng kape na bahagyang umuusok. Lola, nais ko sanang pag-usapan natin ang tungkol sa pagtitinda mo sa palengke, panimula ni Albert, dama ang bigat sa kanyang dibdib. Naaawa po ako sa inyo Lola. Matanda na po kayo, at hindi na dapat ganito kahirap ang buhay para sa inyo. Tumingin si Lola Feli kay Albert, bakas sa kanyang mukha ang pag-unawa. Salamat apo sa iyong pag-aalala. Ngunit, ito ang tanging paraan ko upang matulungan kayong lahat. Hindi ako mapapanatag kung hindi ko gagawin ang lahat ng aking makakaya para sa inyo, mahinahon niyang tugon. Pero Lola pwede naman akong tumigil muna sa pag-aaral at magtrabaho para makatulong, mungkahi ni Albert, puno ng determinasyon. Umiling si Lola Feli. Hindi Albert, ang edukasyon mo ang magiging susi sa mas magandang kinabukasan. Huwag mong sayangin ang pagkakataon na yan. Oo matanda na ako, pero gusto kong makita kang magtagumpay. Kung sakaling mawala ako, ikaw na ang tutulong sa iyong mga kapatid. Naluluha si Albert sa mga salitang binitawan ng kanyang lola. Mahirap tanggapin na ang kanyang minamahal na lola ay nagsasakripisyo ng sobra-sobra para lang matiyak ang kanilang kinabukasan. Mahal na mahal ko po kayo Lola. Ayaw kong nakikita kayong nahihirapan, sabi ni Albert habang hinahawakan ang kamay ng kanyang lola. Alam ko apo, at mahal na mahal ko rin kayo. Kaya nga't ginagawa ko ito. Ang makita kang nakapagtapos at nakatulong sa iyong mga kapatid ang magiging pinakamalaking tagumpay ko, sagot ni Lola Feli, pinipigilan ang kanyang sariling mga luha. Nag-usap pa sila hanggang sa lumalim ang gabi, pinag-uusapan ang mga pangarap at ang kinabukasan. Sa kabila ng kanilang mga pag-aalala, nagbigay ito ng lakas kay Albert na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral ng buong puso.
Nangako siyang gagawin ang lahat upang makatulong at hindi mabigo ang mga inaasahan ng kanyang lola. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, mas lumalim ang kanilang pag-uunawa at pagmamahal sa isa't isa. Bagaman napapalibutan ng kahirapan at mga hamon, ang kanilang pagsasama at suporta sa isa't isa ang nagsisilbing ilaw at gabay sa kanilang tahanan. Bago pa man sumikat ang araw, abala na si Lola Feli sa paghahanda ng kanyang mga kakanin. Sa kusina, ang bawat galaw niya ay may kasamang dasal na sana ay mabenta lahat ang kanyang mga paninda ngayong araw. Habang naghahain ng almusal, biglang nagsalita si Miguel, "Lola, sira na po talaga ang sapatos ko. Tingnan niyo po oh." Sabay taas ng kanyang paa upang ipakita ang butas sa ilalim ng kanyang lumang sapatos. Tinitigan ni Lola Feli ang sapatos ng kanyang apo, at naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib. "Sige apo, sana nga ay marami ang benta ngayon. Magkakaroon ka rin ng bagong sapatos," pilit niyang nginitian si Miguel kahit na may kaba siya sa kanyang puso. Pagkatapos ng almusal, nagmadali si Lola Feli na mag-ayos para sa pagtitinda. Bitbit ang malaking basket na puno ng kakanin, lumakad siya patungong palengke, sa ilalim ng tumitinding sikat ng araw. Sa palengke, kahit maaga pa ay ramdam na ang pag-init ng panahon. Pinilit ni Lola Feli na mag-concentrate sa pagbebenta, ngunit hindi niya mapigil ang mag-alala para kay Miguel at ang iba pa niyang mga apo. "Kailangan kong maging matatag," bulong niya sa sarili habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Habang tumatagal, lalo lamang tumindi ang init. Nagsimula siyang makaramdam ng pagkahilo at panghihina. Siguro'y dahil na rin sa puyat, isip niya, subalit patuloy pa rin siya sa pagtitinda, umaasang makabenta pa ng mas marami. Maya-maya pa, habang kinakausap ang isang suki, bigla na lang lumabo ang kanyang paningin. "Lola Feli, ayos lang po ba kayo?" nag-aalalang tanong ng kanyang suki. Parang may mali," ang tanging nasabi ni Lola Feli bago siya tuluyang nawalan ng malay. Mabilis na tumugon ang mga kapwa tindera at ilang mamimili. Dinala siya sa pinakamalapit na klinik kung saan agad siyang nilapatan ng lunas. Buti na lang at may mga taong handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Nang magising si Lola Feli sa klinik, agad niyang naalala ang kanyang mga apo. Ang mga bata, paano na sila? Ang unang tanong niya sa nurse na nagbabantay sa kanya. "Ma'am, huwag po kayong mag-alala, ayos lang po sila. Andito po ang isa sa mga apo ninyo, naghihintay," sagot ng nurse na may ngiti. Pag-uwi sa bahay, sinalubong siya ng mga apo na may halong pag-aalala at tuwa sa kanilang mga mata. "Lola, sabi namin kasi sa inyo na magpahinga naman kayo. Ako na lang po muna ang magtitinda bukas. Di bale Sabado naman po at wala akong pasok," sabi ni Albert, halata ang pag-aalala. "Oo Lola, magpahinga po muna kayo. Ako naman po ang bahala dito sa bahay," dagdag naman ni Andrea, habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ng kanilang lola. Nakahiga si Lola Feli, nakatingin sa kisame, at naisip niya kung gaano siya kaswerte na magkaroon ng mga apo na handang sumuporta at mag-alaga sa kanya. Sa kabila ng kanyang mga sakripisyo, nararamdaman niya ang pagmamahal at pasasalamat na bumabalik sa kanya mula sa kanyang mga apo. "Salamat Panginoon, sa mga batang ito," bulong niya, habang pinipilit niyang maging malakas para sa kanila. Isang gabi, habang unti-unti nang bumubuti ang pakiramdam ni Lola Feli matapos ang kanyang pagkahimatay, abala siya sa pagkakayod ng niyog sa kusina. Bagamat hating gabi na gising pa rin ang kanyang diwa, marahil dahil sa determinasyon na makabangon mula sa mga kamakailang pagsubok. "Ako si Liwayway," mahinahong sabi ng diwata, habang lumulutang sa ere. "Ilang taon na ang nakalipas, nang ako'y nagkatawang tao bilang isang matandang babae, tinulungan mo ako. Nagugutom ako noon, at hindi ka nag-atubiling bigyan ako ng iyong kakanin." Nagulat si Lola Feli, hawak pa rin ang kanyang kadkuran. "Oo, naalala ko na," sagot niya, na may pagtataka sa kanyang mukha. Isang matandang babae na tila walang makain. "Paano ko malilimutan ang araw na iyon? Iyon ay ako, at dahil sa iyong kabaitan, nandito ako ngayon upang magbigay ng isang regalo bilang pasasalamat," patuloy ni Liwayway. Mula sa kanyang kamay, unti-unting lumitaw ang isang maliit na sisidlan na naglalaman ng kumikinang na asukal. "Ito ang mahiwagang asukal mula aming kaharian. Kapag ginamit mo ito sa iyong mga kakanin, magiging pinakamasarap ito." Nanginig ang kamay ni Lola Feli sa pagtanggap ng sisidlan. "Mahiwagang asukal?" tanong niya, halos hindi makapaniwala. "Bakit mo ito ibinibigay sa akin?"
Dahil ang tunay na kagandahan at kapangyarihan ay nasa kabutihang loob, sagot ni Liwayway. Nakita ko ang iyong puso Lola Feli, at karapat-dapat kang pagpalain. Naramdaman ni Lola Feli ang init ng luha sa kanyang mga mata. Maraming salamat Liwayway. Hindi ko alam kung ano ang aking nagawa upang maging karapat-dapat sa ganitong biyaya. Nagpakita ka ng kabaitan sa hindi mo kilala, na walang hinihintay na kapalit. Iyan ang pinakadalisay na kabutihan, paliwanag ni Liwayway. Gamitin mo ang asukal na ito, at makikita mo kung paano ito magdadala ng ngiti sa mukha ng mga taong makakatikim ng iyong mga kakanin. Habang unti-unting nawawala si Liwayway, hinawakan ni Lola Feli ang sisidlan, pakiramdam niya'y mas magaan ang kanyang puso. Gamitin ko ito sa mabuti, bulong niya sa kanyang sarili, na puno ng pag-asa. Habang naghahanda ng kanyang mga kakanin, hindi lamang niya inaasahan ang pagtaas ng benta, kundi higit pa rito, ang pagbibigay ng kakaibang kaligayahan sa kanyang mga suki. Ang gabi na ito na puno ng mahika at misteryo, ay magiging simula ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay bilang tindera ng kakanin. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, habang ang bahay ay napupuno pa ng lamig ng umaga, masigla si Lola Feli sa paghahanda ng agahan para sa kanyang mga apo. Gamit ang mahiwagang asukal na ibinigay ni Liwayway, ginawa niya ang pinakamasarap na batch ng kakanin na kanyang maihahain. Habang nakaupo ang mga bata sa hapagkainan, inihain ni Lola Feli ang espesyal na kakanin. Tikman niyo ito mga apo, at sabihin ninyo kung ano ang inyong palagay, sabi niya, puno ng pananabik. Isang kagat pa lamang, napanganga sila Albert, Andrea, Sofia, at Miguel sa sarap. Wow Lola, bakit parang mas masarap ito ngayon? Anong ginawa nyo? Tanong ni Albert, na halos hindi makapaniwala sa sarap na natikman. Nakangiti, inilahad ni Lola Feli ang kakaibang pangyayari kagabi. May dumalaw sa akin kagabi, isang diwata, at binigyan niya ako ng mahiwagang asukal mula sa kanilang kaharian. Sinabi niyang ito ay magdadala ng kakaibang sarap at kaligayahan sa sinumang makakatikim ng aking kakanin. Meron bang totoong diwata Lola? Tanong ni Miguel, ang kanyang mga mata ay lumalaki sa pagtataka. Totoo sila apo sa mga puso ng mga naniniwala, sagot ni Lola Feli, na nagpapaliwanag habang nagbibigay inspirasyon sa mga bata na panatilihing bukas ang kanilang imahinasyon at kabutihan. Sa palengke, dala ni Lola Feli ang kanyang mga kakanin na may bagong timpla. Hindi nagtagal, napansin ng kanyang mga suki ang kaibahan. Lola Feli, anong bago dito sa kakanin mo? Ibang-iba ito, mas sumarap, komento ng isang suki habang nilalasap ang bawat kagat. Naku may bagong sangkap lang, tugon ni Lola Feli ng may ngiti, piniling hindi na ibahagi pa ang tungkol sa diwata para panatilihin ang misteryo. Habang tumataas ang araw, dumami ang mga tao na pumipila sa kanyang pwesto, naakit sa mga kwento tungkol sa kakaibang sarap ng kanyang kakanin. Mula sa mga regular na suki hanggang sa mga bagong mukha, lahat ay naistikman ang sinasabing mahiwagang kakanin. Grabe Lola, dapat magdagdag ka na ng tinda. Sigurado mauubos ito agad araw-araw, excited na suhestyon ng isang suki, habang bumibili ng dagdag pa. Nakita rin ni Lola Feli ang epekto ng mahiwagang asukal hindi lamang sa kanyang benta kundi pati na rin sa kanyang pakiramdam. Bagamat ganun pa din na pagod, may kakaibang saya at ginhawa sa kanyang puso dahil sa mga ngiti at kasiyahang kanyang naibibigay sa pamamagitan ng kanyang simpleng kakanin. Habang bumabalik siya sa bahay, hindi may kakaila ni Lola Feli ang pasasalamat sa di inaasahang biyayang dumating sa kanya at sa kanyang pamilya. Maraming salamat Liwayway, bulong niya, sa mahiwagang regalo na ito na nagdala ng bagong sigla sa aking buhay at sa mga taong aking pinaglilingkuran. Paglipas ng ilang buwan, malaki ang pinagbago ng buhay ni Lola Feli at ng kanyang mga apo. Dahil sa patuloy na pagdami ng kanilang mga customer, nagpasya silang magrenta ng pwesto sa loob ng palengke para mas maging komportable si Lola Feli at mas mapabuti pa ang kanilang serbisyo. Ang bagong pwesto ay hindi lamang nakatulong na maprotektahan si Lola Feli mula sa init, kundi nakatulong din ito upang lalo pang dumami ang kanilang mga customer at lumaki ang kita. Isang araw, habang abala si Lola Feli sa paghahanda ng kanyang mga kakanin, ilang dayo mula sa ibang bayan ang napadaan at natikman ang kanyang mga kakanin. Grabe, hindi ko in-expect na ganito kasarap ang mga kakanin dito, komento ng isang babaeng turista, habang kagat-kagat ang isang piraso ng biko. Iba talaga kapag may touch ng pagmamahal sa pagluluto. Oo nga, sang-ayon ng kasama niya.
Pwedeng-pwede itong i-recommend sa food blog. Lola, ano po ba ang secret nyo sa paggawa ng kakanin? Napangiti si Lola Feli, basta araw-araw ginagawa ko ito ng may pagmamahal. Siguro yun ang nakakatulong. Nang matapos ang araw, umuwi si Lola Feli na pagod ngunit masaya. Naupo siya kasama ang kanyang mga apo upang pag-usapan ang araw nila. Mga apo, nakakatuwa isipin na maraming natutuwa sa ating mga kakanin, sabi ni Lola Feli, ang kanyang mata ay kumikislap sa tuwa. Nakita niyo po ba yung mga turista kanina, Lola? Talagang nag-enjoy sila sa pagkain, sabi ni Albert, na natutuwa sa positibong feedback. Ibig sabihin, lumalawak na ang ating market. Napansin ko rin yun, sabi ni Andrea, na palaging may dala-dalang notebook para sa inventory. Naisip ko, baka pwede tayong magdagdag ng iba pang varieties ng kakanin o di kaya'y mag-offer ng mga package deals para sa mga turista. Tsaka Lola, kung okay lang sa inyo, baka pwede tayong gumawa ng flyers o mag-post sa social media para mas marami pa ang makaalam, mungkahi ni Sofia, na may kaalaman sa digital marketing. Tumango si Lola Feli, magandang ideya yan. Gamitin natin ang modernong teknolohiya para makatulong sa atin. Miguel Apo, tulungan mo si Sofia sa pag-ayos ng ating social media ha. Opo Lola, excited na po ako dyan, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng enerhiya. Habang nag-uusap sila, ramdam ni Lola Feli ang malalim na pasasalamat sa kanyang puso. Hindi lamang dahil sa tagumpay ng kanilang munting negosyo kundi dahil na rin sa pagtutulungan at suporta ng kanyang pamilya. Ang bawat araw ay nagdudulot ng bagong oportunidad, at sa bawat kakanin na kanilang ginagawa, isinasama nila ang puso at kaluluwa na sumisimbolo sa kanilang pagmamahal hindi lamang sa isa't isa, kundi pati na rin sa komunidad na kanilang pinagsisilbihan. Sa paglipas ng mga taon, ang buhay ng pamilya ni Lola Feli ay patuloy na umunlad. Ang dating munting bahay ay naging mas malaki at komportable na tahanan, salamat sa tagumpay ng negosyo ng kakanin. Si Albert, na ngayon ay isa ng lisensyadong arkitekto, ay nakakuha ng magandang trabaho, na lalong nagpaangat sa kanilang pamumuhay. Ngunit sa kabila ng kanilang mga pagpapala, naramdaman ni Lola Feli ang unti-unting paghina ng kanyang katawan. Isang gabi, naisipan niyang kausapin si Albert tungkol sa hinaharap. Albert, halika nga muna dito apo, mahinahong tawag ni Lola Feli, habang sila'y nakaupo sa sofa sa kanilang sala. Ano po yun Lola? Tanong ni Albert, na agad lumapit at umupo sa tabi ng kanyang lola. Lumalakas ang kutob ko na hindi na ako magtatagal, panimula ni Lola Feli, ang kanyang mga matay seryoso at may pag-aalala. Gusto ko lang makasiguro na kung may mangyari sa akin, ikaw na ang bahala sa mga kapatid mo. Magtulungan kayo ha, napalunok si Albert, hindi inaasahan ang bigat ng usapang ito. Lola, huwag niyo naman pong isipin yan. Pero ipinapangako ko, ako na po ang bahala sa kanila. Gagawin ko ang lahat para mapanatili ang ating pamilya. Alam ko apo, ikaw na ang pinakamatanda at pinakaresponsable sa inyo, sagot ni Lola Feli, habang hinahaplos ang kamay ni Albert. Tiwala ako sa iyo Albert. Isang umaga, ilang buwan matapos ang kanilang pag-uusap, nagising sina Albert at ang kanyang mga kapatid na sina Andrea, Sofia at Miguel para sa agahan ngunit napansin nilang hindi pa bumabangon si Lola Feli. Dahan-dahan silang pumasok sa kanyang kwarto, at doon nila natagpo ang payapa na siyang nakahimlay, pumanaw habang natutulog. Napuno ng kalungkutan ng bahay na dati-rati puno ng saya at halakhak. Magkakasama ang magkakapatid sa sala, kung saan dati silang nagpaplano at nagtatawanan kasama si Lola. Paano na tayo ngayon kuya? Tanong ni Sofia, ang kanyang mga matay lumuluha. Huwag kayong mag-alala, mariing sabi ni Albert. Pinipilit ang sarili na maging matatag habang niyayakap ang kanyang mga kapatid. Ako na ang bahala sa inyo. Hindi ko man matutumbasan ang pagmamahal ni Lola, pero gagawin ko ang lahat para sa inyo. Tulad ng pangako ko kay Lola, magtutulungan tayo. Itutuloy natin ang mga pangarap niya para sa atin. Nagkatinginan sila Andrea, Sofia at Miguel, sumang-ayon sa kanilang kuya. Tulungan natin si Kuya Albert, sabi ni Andrea. Gusto ni Lola na maging malakas tayo at alagaan ang isa't isa. Sa mga sumunod na araw, bagaman sila'y nagdadalamhati, mas lalo pang tumibay ang kanilang samahan. Sinikap nilang ituloy ang negosyo ni Lola Feli, na ngayon ay kanilang legasiya. Sa bawat kakanin na kanilang ginagawa, isinasama nila ang alaala ni Lola, ang bawat piraso ay paalala ng kanyang pagmamahal at mga aral na iniwan sa kanila.
Naging haligi si Albert ng lakas at dedikasyon, patuloy na ginagabayan ang kanyang mga kapatid sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Palaging ipinaalala sa kanila na kahit wala na si Lola Feli, ang kanyang pagmamahal at mga pangarap para sa kanila ay mananatili sa kanilang mga puso.